Good morning! Live po tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. Mula po dito sa Pilipinas, start your day right, start your week right. Good morning! Huwag po natin kalimutan na manalangin, magtagubilin at humingi ng gabay sa Panginoon sa atin pong mga paggawa. Sa lahat ng ating pong mga taga-subaybay mula po sa Pilipinas, bumabati kami sa inyo ng isang good morning. It's time to rise and shine. Ngayong araw po makakasama natin ilan sa ating mga kapatid sa MCGI Palayan Nueva Ecija Chapter. Tayo po ay patuloy naman na umaabot sa ating mga kapwa-tao, ano man po ang kanilang relihiyon, ano man ang wika, lahi, kulay. Kung tayo po ay mayroong kaunting maitutulong, pagdamutan niyo po ang aming makakayanan at sama-sama naman po kami na sa tulong at awa ng Panginoon ay maging maliit na kasangkapan ng kabutihan ng Diyos ay makarating sa inyo. Naroon po ang ating representative dyan sa Palayan, Nueva Ecija, si Brother Richard Estavillo. Brother Richard, good morning sa inyo dyan sa Nueva Ecija. Rise and shine. Rise and shine, Kuya Daniel. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa lahat po ng ating mga kasambahay. Nandito po kami ngayon, Kuya, sa Home for the Girls ng Region 3 sa Palayan City, Nueva Ecija, upang ipagkaloob ang kanilang kahilingan. At kasama po natin ang ating pong mga kapatid mula po sa MCGI Chapter ng Palayan City. At kami po, Kuya, ay sama-samang bumabati ng MCGI Girls! MCGI Shine! Yahoo! Kuya, samantalahin na po namin ang pagkakataon. Nais po ng mga kapatid na bumati ng Advance birthday sa anniversary mo, Kuya! To God be the glory! Maraming salamat, Brother Richard Estavillo at sa inyo pong lahat, sa atin pong mga kapatid sa Members Church of God International o MCGI Palayan Nueva Ecija Chapter. Salamat po sa inyong patuloy na partisipasyon. Salamat sa inyong pakikipagkaisa. Salamat sa inyo pong mga patuloy na pagsisikap na tayo maging maliit na kasangkapan naman ng kabutihan ng Diyos ay makarating sa atin pong mga kapwa-tao. Keep on shining and keep on caring. Babalikan po namin kayo mamaya para alamin sino sa ating mga kababayan dyan po sa Palayan Nueva Ecija ang atin namang sama-samang tutulungan. Samantala, sa mga nag-iisip po na lulutuing merienda, mamaya, ba't hindi nyo subukan na gumawa ng mac and cheese? Pero paano ba yan inihahanda? Panoorin nyo sa atin pong Cook It Right. Good morning, Kuya Rise and Shine, mga kasambahay. Uncle, ano bang lulutuin natin ngayon? Mahilig ka ba sa macaroni? Hindi masyado, isang pinggan lang naubos ko niyan. Sa cheese. Ang sarap niyan, Uncle. Kasi yan ang lulutuin natin ngayon. Macaroni and cheese. Macaroni and cheese pag sa England. Pero pag sa US, mac and cheese. Tara, magluto na ta! Let's cook it right! Ito ang ating mga ingredients. 500 grams elbow pasta, 1 tablespoon salt, 1/8 cup cooking oil, 1/2 cup butter, 1 teaspoon cayenne pepper, 2 tablespoons flour, 750 ml to 1 liter fresh milk, 1/2 cup creamy and cheesy spaghetti sauce, water, 1 cup grated cheddar cheese, 1 cup grated mozzarella cheese, 1/2 cup Parmesan cheese. Sa kumukulong tubig, maglagay ng asin, cooking oil at elbow pasta. Lutuin natin ito for 10 minutes. Pagluto na ay i-drain lang agad natin ito, saka i-set aside. Sa mainit na kawali naman ay ilagay ang butter. Antayin lang itong malusaw, saka ilagay ang cayenne pepper. Haluin ito for 20 seconds. Idagdag rin ang flour gradually at haluing mabuti hanggang sa ma-well combined ang flour ng butter. Ibuhos din ang gatas, a little bit at a time.
upang maiwasang mamuo-muo ang mga flour. Then haluing mabuti hanggang sa makuha ang tamang lapot. Sunod din nating ilagay ang creamy and cheesy spaghetti sauce, grated cheddar cheese, grated mozzarella, at parmesan cheese. Tsaka haluin ito hanggang mag-melt. At saka lagyan ng salt to taste. Patayin natin ang apoy at mag-set aside ng at least 1 cup or pang toppings na cheese. Last but not the least ay ilagay natin ang elbow pasta. Haluin lang ito ng mabuti hanggang sa well-coated. Then, serve natin. Ayan, luto na yung ating mac and cheese. Alam niyo ba, this was first served in the court of King Henry VIII of England in 16th century. Hari! Oo, pagkain ito ng hari noon. At pwede rin ito sa matanda at pwede rin naman ito sa bata. Kaya ano pa hintayin natin? Tara, kain tayo! At huwag kalimutan, bago kumain, manalangin. Ang sarap! Oh, ito, nagbabalik sa alaala ko yung the coconut. Oh, the coconut tree. Ang coconut tree po ay tinatawag na tree of life. Iyon ang sabi po nila. Pero ba't kaya? Panoorin nyo sa atin pong Wonders of Creation. Ang coconut palm o tinatawag nating puno ng niyog ay isang uri ng puno na kadalasang matatagpuan sa mga lugar na may tropical climate. Ang coconut palm ay tinaguriang the tree of life dahil sa marami nitong benepisyo. Una sa lahat, ang laman ng niyog, lalong-lalo na ang tubig nito, ay nagtataglay ng mga essential nutrients gaya ng vitamins, minerals at electrolytes. Kaya di maitatanggi na coconut water is a natural electrolyte-rich beverage. Maging ang coconut meat o ang puting laman ng niyog ay isang pangunahing pagkain o sangkap sa maraming tropical regions. Maaari natin itong kainin ng sariwa o tuyo. Bukod pa rito, makakagawa rin tayo ng langis at gata mula sa niyog na pwede nating gamitin sa pagluluto. Higit pa sa pagiging sangkap sa loob ng kusina, ang puno ng niyog ay isa ring likas na yaman na kaagapay natin sa ating industriya at kabuhayan. Ang matitibay nitong kahoy ay ginagamit sa pagtatayo ng mga bahay. Maging ang mga dahon nito ay ginagamit rin sa paggawa ng mga bagay gaya ng lubid, banig, alpombra, basket at iba pang fiber products. Nakakamangharing isipin na may mga bahagi ng niyog na malaki rin ang naitutulong sa medisina. Alam nyo ba na ang iba't ibang bahagi nito, gaya ng langis at laman, ay madalas ginagamit sa mga home remedies or alternative medicine na makakatulong sa ating kalusugan? Maging sa kalikasan, malaki ang halaga ng coconut tree. Isang halimbawa ay ang mga malalapad at matitibay nilang mga ugat na nakatutulong sa pagpigil ng soil erosion, lalo na sa mga baybayin. Indeed, the coconut palm is a resourceful and wondrous creation. Mula sa tuktok ng kanyang mataas na katawan hanggang sa mga dulo ng mga ugat nito, bawat bahagi ay may binibigay na tulong sa atin. Nagpapatunay lamang ito sa di mapapantayan na kapangyarihan at kagalingan ng ating Diyos na gumawa ng lahat. Ano man pong relasyon ang meron tayo, mahalaga na tayo po ay nagkakasundo-sundo. Ano ang kahalagahan ng pagkakasundo? Panoorin nyo sa atin pong Now You Know. One for all and all for one. Madalas nating naririnig ito,
Pero ano nga ba ang kahalagahan na may pagkakasundo? Kapag nagkakasundo ang mga tao, ay nagkakaisa sila sa isang layunin at mayroon silang isang pananaw. Isa sa kahalagahan na may pagkakasundo at pagkakaisa ay may makikita tayong pagtutulungan. Kapag nagkakasundo sa isang layunin, ibig sabihin mayroong nagaganap na pagtutulungan. Ang mga taong nagtutulong-tulong sa pagganap ng isang gawain ay nakikibahagi at nagpapakita ng suporta sa isa't isa na siyang nagiging resulta ng pagiging produktibo ng gawain. Dagdag pa rito ay ang pag-unawa at paggalang sa isa't isa. Kapag may pagkakasundo, malaki ang chance na makinig sa pananaw at karanasan ang bawat isa na siyang humahantong sa pagtaas ng pag-unawa at paggalang sa isa't isa. Bukod dito, ang pagkakasundo at pagkakaisa ay nakatutulong din sa pag-unlad ng komunidad. Kapag may pagkakasundo sa isang komunidad, ang mga individual ay may pagtutulong-tulong na magawa ang layunin at malutas ang anumang suliranin na siyang nagre-resulta ng mapayapa at maunlad na lipunan. Ito ay ilan lamang sa kahalagahan ng pagkakasundo. Lagi nating tandaan na sa pagpili natin na makipagkasundo sa ibang tao ay hindi lamang para sa ikabubuti ng ating kapaligiran, kundi maging para sa ating sariling kapayapaan. Now you know! Meron ba kayong mga kaibigan? At nasasabi niyo bang ang inyong kaibigan ay tunay ngang kaibigan? Papaano ba matitiyak na ang kaibigan ay isang tunay na kaibigan? Narito po ang ilan sa mga tips para ating matukoy kung ang isang kaibigan ay tunay na kaibigan. Panoorin niyo sa ating You Can Do It. A friend is one that knows you as you are, understands where you have been, accepts what you have become, and still gently allows you to grow. By William Shakespeare. Sa bawat yugto ng iyong buhay, may iba't ibang tao kang nakikilala. Ang ilan dito ay nagiging kaibigan mo. Sila ang mga taong nalalapitan kapag ikaw ay may problema. Nakakasama kapag may gusto kang puntahan at kung minsan sila din ang nagpapayo sa iyo. Pero sa iba, kinakaibigan lang sila dahil sa pakinabang o dinadala sila sa mga maling gawain. Kaya ito ang ilang mga tips para malaman kung tunay ba ang iyong mga kaibigan. Reliability. Ang kaibigan ay laging nandyan kapag kinakailangan. Lagi silang handang tumulong sa iyo. Empathy. Nakikinig sa iyong mga problema at nagbibigay ng payo. Sila din ang nakakaintindi sa iyong sitwasyon. Apologizing and forgiving. Everyone makes mistakes. Ang mga tunay na kaibigan ay handang humingi ng tawad kapag sila ay nagkamali at magpatawad kapag ikaw naman ay nagkamali. Considers your well-being. Sila ay mapagmalasakit sa iyong kalagayan. Hindi ka nila hahayaang mapasama o mapahamak. Honesty. Ayon sa Kawikaan 27:6, tapat ang mga sugat ng kaibigan, ngunit ang mga halik ng kaaway ay magdaraya. Ang tunay na kaibigan ay tapat sa lahat ng bagay. Kahit na ito ay masakit na sabihin, pero kung para sa iyong ikabubuti, magsasabi sila ng tapat sa iyo. Tandaan na ang tunay na kaibigan ay iibigin ka sa lahat ng panahon. Maging sa panahon na ikaw ay masaya o sa panahon na ikaw ay malungkot. Hindi mo man sila nakakausap o nakakasama sa araw-araw, alam mong mayroon kang tunay na kaibigan na maaasahan. You can do it! Balikan na po natin sa pagkakataong ito ang ating mga kapatid dyan po sa Palayan City, Nueva Ecija. Mula po sa lugar na yan ay ating alamin kung sino sa ating mga kababayan ang sama-sama naman natin pong tutulungan. Kasama po ang members ng Church of God International o MCGI Palayan, Nueva Ecija Chapter. Naroon muli ang atin pong mga kapatid at si Brother RV Bulanadi. Brother RV,
Good morning once again dyan sa Palayan City, Nueva Ecija. Rise and shine. Opo kuya, good morning po sa inyo and rise and shine po sa ating mga kasambahay. Muli po maraming salamat sa Panginoon dahil nagkaroon tayo ng mabuting pagkakataon na makabahagi at maisagawa yung kabutihan na itinuturo po sa atin ng banal na kasulatan sa ating mga magkakapatid na lumingap sa ating mga kapwa-tao lalo na po sa mga nangangailangan. Nandito po tayo ngayon kuya sa Home for the Girls ng Regional Office po ng DSWD sa Palayan City, Nueva Ecija kung saan kinukupkup po ang nasa 100 kabataang babae upang magkaloob po tayo ng tulong sa kanila sa pamamagitan po ng MCGI at ng mga kapatid natin dito po sa Palayan City. Mapalad po tayo ngayong umagang ito dahil kapiling po natin ang supervising social worker sa lugar po na ito, si Ma'am Marivic Pramancilia. Ma'am Marivic, good morning po. Hello, Brad Arvin. Good morning. Magandang umaga po. Thank you so much sa inyong pagpunta dito sa aming facility. At sa ating pong mga nanonood, na mga lahat ng mga kasambahay, magandang umaga po sa inyong panonood ngayon. God bless po sa ating lahat. Ma'am, bigyan nyo nga po kami ng kaunting background. Ano po ba ang ginagawa po ng Home for the Girls? Paano po tayo nakakapag-cater ng services sa atin pong mga kapwa-tao? Ayan, Brad Arvin, napakagandang katanungan yon dahil alam ko na sa lahat ng mga nanonood nating kasambahay ay pwedeng makatulong, no? So, yung ating facility, yung DSWD Regional Home for Girls, ay isa sa mga centers dito sa Region 3, no? Na kung saan minamanage ng ating department. So yung ating mga tinutulungan ay hindi lang dito sa Nueva Ecija, kung hindi galing sa iba't ibang province. So yung mga bata, no, na nangangailangan ng tulong, sila yung mga bata na nagkaroon ng iba't ibang klaseng abuso na kanilang naranasan. So, kung hindi sila safe sa kanilang mga lugar, sa community, ay dinadala dito sa atin, pansamantala, para matulungan natin sila na ma-overcome yung mga epekto ng mga abuso na kanilang naranasan. At yung ating mga staff, yung aming multidisciplinary team members, ay nagtulong-tulong para sa ganon, masiguro na itong mga bata ay matulungan para bumalik sila sa kanilang social functioning. So, yung pagpunta ninyo dito ay napakalaking tulong dahil mararamdaman nila na hindi lang kami yung nagmamahal sa kanila, kundi pati kayo. So, we are so blessed, no, for this morning. Katulad ng ginawa nyo na nagkaroon kayo ng gift giving and feeding para sa kanila, malaking bagay for them na maramdaman nila na maraming taong nagmamahal, no? Hindi lang kami, hindi kayo. Ayun, salamat po sa Diyos. At yan din naman po kasi ang bahagi ng MCGI na gusto po naming maitulong po sa inyo kung sa anumang paraan na makakapagdugtong po kami, makakapagbigay ng anumang assistance, lalo na po sa kagaya po ninyo sa DSWD na parang whole package po, yung total well-being ng mga bata na nakaranas po ng pang-aabuso, yung sinisika po natin na matulungan. Ma'am Marivic, ngayon po na nandito po yung mga kahilingan po na para sa atin pong mga kinukupkup na mga bata. Paano po ba ito makakatulong po sa kanila? Ay, Brad Arvin, napakalaking tulong, ano, dahil yung mga kakulangan, no, na hindi namin kayang maibigay dahil sa tulong ninyo, no, at saka gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng members ng MCGI dahil alam ko kayo ay nagtulong-tulong para ma-provide. Malaking tulong kasi ito maidadagdag, no, doon sa meron na sila ngayon. Ayun, salamat po sa Diyos, Ma'am Marivic. Ma'am, ano po ang masasabi po ninyo sa atin pong mga kasambahay? Ayan, mga kasambahay, alam ko nakasama kayo doon sa patuloy din na sumusuporta, no, sa UNTV. No? So, katulad ng sabi ko kanina, kung pwede kayong makatulong, no, dito sa aming mga bata na tinutulungan, pwede kayong mag-visit dito, no, or pwede rin halimbawa makapagbigay kayo sa kanila ng mga toiletries, mga sleepers, no, yun yung para pandagdag doon sa mga needs nila, mga school supplies, no, kung meron. And pwede rin kayo makipag-ugnayan, no, dito sa office namin. Kapag gusto nyo na mag-conduct din ng activity na katulad
ng ginawa ni na Brad RV at saka yung ibang members ng MGC. So welcome po kayo, and in advance, ako po on behalf din ng kasamahan dito sa facility ay nagpapasalamat kami dito sa programa na ginawa ng MCGI. So hope at hindi ito yung first time, no? At marami pa tayong mga kasambahay na pwedeng makatulong, no, sa mga bata natin. Marami silang pwedeng maibahagi yung pagpunta dito kasi malaking bagay for our children na maraming mga taong nagpaparamdam sa kanila ng pagmamahal. So, yan Brad RV. Salamat po, Ma'am Marivic. Salamat po ng marami sa Diyos. Thank you. To God be the glory, no? Thank you po. Ayan po. Yan po, Kuya. Maraming salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataong makabahagi sa mabuting gawain na inyo pong itinuturo sa amin. At kami po, kasama ng mga kapatid mula sa MCGI Palayan City Chapter at ng mga staff ng Home for the Girls ay sama-samang nagsasabi ng MCGI cares, MCGI shines, to God be the glory. Maraming salamat, Brother RV Bulanadi, at sa inyo pong lahat. Once again, atin pong mga kapatid na nandyan ngayon sa Palayan City, Nueva Ecija. Salamat sa Panginoon at sa patuloy po ninyong pakikipagkaisa. Sana ay patuloy po tayo naman na maging maliit na kasangkapan na abutin ang ating mga kapwa-taong nangangailangan. Kami po sa MCGI ay ibig na sa isang maliit na paraan ay makabahagi ng kabutihan ng Panginoon ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Hindi lamang po sa aming mga kapatid sa MCGI o sa members ng Church of God International, kung hindi maging sa hindi naman natin kasama sa ating religious affiliation o sa ating religious organization. Ito po ay isang obligasyong ating tinitignan na sa tulong at awa ng Panginoon, kagaya nga po ng sinasabi ng banal na kasulatan, samantalang tayo may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Keep on shining and keep on caring. Maraming salamat po sa ating mga kapatid na nakipagkaisa ngayon dyan sa ating mga kababayan sa Palayan City, Nueva Ecija. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Samantala, tunghayan natin ang pagsisikap ng isang nanay na natuto naman pong mag-bake ng cake online. At pagkatapos nito, nagsimula naman ang kanyang sariling negosyo na nag-umpisa lang sa halagang 500 piso. Pero ngayon po, meron na siyang sariling cake business. Kahit mahirap, huwag susuko. Laban lang. Ako po si Cheryl E. Pauline, 51 years old, from Sabang Dasmariñas City, Cavite. Nakapag-aral po ako, pero hindi po nakatapos ng dentistry. Nung dalaga pa ako na nagtitinda ng mga direct selling, at paunti-unti, ganun, pakakatulong sa pamilya. Hanggang nung nag-asawa na rin po ako, maliit lang yung sweldo ng asawa ko. So, kailangan kong dumiskarte para makatulong sa kanya. Nagtinda-tinda rin lang kung ano na lang na pwede pagkakitaan. Then, nag-pandemic. So, doon namin naisip nung nasa bahay na lang, di ka na makalabas, di ka na makapagtinda, makapaglako, makapagalok. So, ako naman, from the start, gusto ko na yung pagbibake. So, nung pandemic, parang doon ko nabigay yung time ko sa kanya. Nag-isip ng anong pagkakabalahan. Kasi nasa bahay ka lang, 24 hours, di ka makalabas, di ba? Nagluto-luto ako, tapos umpisa lang sa yung kawali. Hindi maganda yung nung cake. Ganun yung mga umpisa lang eh. Parang nagtatry lang ako. Hobby ko lang talaga siya. Hanggang naisipan namin nung asawa ko, saka yung anak ko, na bumili ng oven. So hanggang yun, awa ng Diyos, nabuo yung cake. Ilang beses kang nag-try. Sariling recipe, tapos yun. Pinicturean ko siya. Pero yun pala, without my knowledge na nauuso sa online yung ganyan, yung mga nagbe-bake ng cake, nagtitinda ng mga kung anong baked goods. Tapos may nag-message, ikaw po may gawa? Nagbebenta kaya? Hindi po, ko lang to. Sa bahay lang, pang amin lang, hobby-hobby lang. Sabi niya,
Pa-order naman ako. Sabi ko, hindi po ako masarap mag-bake, di po maganda yung ano ko. Hindi, order ako mukhang masarap gano'n. Di, umorder siya. Tapos yun, trinay ko. As first time baker, nung umpisa, syempre, kabado ka kung magugustuhan nila yung cake mo kasi hindi ka pa sure, di ba? So, nung kakaba ka, kung pag hindi na siya nag-repeat order, ibig sabihin, hindi masarap yung ginawa mo cake, hindi siya satisfied. Ayun, nagustuhan naman nung unang bumili. Tapos yun, pinatikim din pala niya sa kapitbahay niya. Tapos yun, umorder na. Tapos may umorder din na mga sister and faith. Meron ding ibang kapitbahay, friends. Yun, doon nag-umpisa na siyang, parang sa akin, sabi ko, okay to Okay, pagkakitaan pala to kasi nasa bahay ka lang, ipopost mo lang, may order na sa'yo, ganyan. Siguro nag-umpisa yun ng mga nasa 400, 500, yun nun po. Usually, sa pag-deliver ng cake, ready for delivery ka na, doon ka na nagkakaproblema kasi yung way ng transport mo, ano lang kami, nagmumotor lang. Nasa kalagitnaan ka na nung malapit ka na doon sa venue ng pagdadala mo, nag-slide yung cake. Di uwi muna kami sa bahay, inaayos ko naman yun. Nagsabi na lang ako doon sa client na sira po yung cake, ulitin namin. Yun yung pinaka-struggle namin. Talagang lahat ng kaba, lahat ng sana wag, hanggang makarating, doon ka lang magiginhawaan na ay okay na yung cake, naihatid mo na, ganun. Kaya kailangan ingat talaga sa pagbibitbit. Yung gusto mo ring makagawa, ng hindi lang para sa'yo, kundi para sa ibang kapwa na makatulong. Kasi may time na may lalapit sa'yo, sa akin, wala kang maitulong ba? So dumating yung time na parang kailangan meron akong sariling kita, may sarili akong pera kasi gusto ko siyang tulungan, hindi ko siya matulungan. Hindi ko may pigilan na kailangan ko siyang kasi nakakaawa ni Miss. Ayoko naman nang itulong ko sa kanila, kukunin ko pa sa asawa ko. Siyempre gusto ko yung sarili kong pinaghihirapan ba. Yun, kasi alam mo, naranasan ko din yung wala. Tapos hingi ka ng tulong, tapos ang hirap. Pag walang-wala ka, tapos wala rin tutulong sa'yo, di ba? So far po, awa tulong, nakapag-ponder ng mga gamit, tapos nakatulong na rin kahit paano sa ibang bills. Pag due date na, tapos wala pa talaga yung inaasahang pambayad, gano'n. Sa mga nais na maging home baker na katulad ko, sa umpisa mahirap, pero nakipan lang ng sipag at tiyaga at tiwala sa Panginoon, gawin sa pag-ibig ang lahat, awa tulong, magsasucess po tayo. Tuloy-tuloy lang, laban lang. Kita nyo naman po, una sa lahat, ang pagtitiwala lagi sa Panginoon at sa Kaniyang kabutihan. Yung atin pong pagsisikap at lakas ng loob na tayo naman po ay magpatuloy na gumawa ng maaari nating magawa para naman tayo po ay umasenso. At sa isang issue naman po, nagtanong tayo sa ating mga kababayan para malaman naman kung ano ba sa tingin nila yung mga bagay na nagbibigay ng halaga sa kanilang buhay. Pakinggan po natin ang kanilang mga kasagutan at atin din namang tunghayan mula po sa banal na kasulatan, ano ba ang nagbibigay halaga talaga dapat sa buhay ng isang tao. Siguro po yung mga taong alam kong may care sa akin and na-appreciate yung mga ginagawa ko sa kanila. Ano po? Sa kanila po kasi nasasabi yung mga problems, yung mga gusto kong gawin. Pamilya at mga kaibigan ko po. Kasi po sila yung nagpapasaya sa akin. Sa kanila ko po nasasabi yung mga problema ko, yung mga kalungkutan ko po. Kapag may mga pagsubok po akong kinaharap, sa kanila rin po ako humingi ng tulong. Kaibigan ko, sila yung makakatulong sa'yo kapag, kung sakaling wala man yung pamilya mo, pwede silang makatulong sa'yo kapag nangangailangan ka din. Meron naman
naman po, kapag may malaki po akong problema, tapos wala po akong kasama. Kapag wala po kasi akong kasama, parang wala man lang ang magpapasaya sa akin o puro kalungkutan lang po pag pag may mga problema po. For me, syempre, yung mga anak ko, unang-una talaga yan. Sila po yung everyday na nagbibigay po sa akin ng parang feeling ko, yung halaga ko, nagigising ako sa umaga para po sa kanila. Kasi sila yung naasikas po everyday. Simula po nung tinaka ko po yung course ko na accountancy, sinabi ko na po sa sarili ko na balang araw po, hindi ko po hahayaan na mawawala po ako sa muna hindi po ako nagiging CPA kasi po yun yung pangarap po nung daddy ko na gusto ko punto pa rin. Sa akin po, kahit makaraos lang sa isang araw, okay na po sa akin yan. Ito po kasi yung pinaprovide ko sa pamilya ko eh. Kaya kailangan, kahit bumagyo, kailangan magtinda kasi ito lang din po yung katuwang ko sa pambili ng pangangailangan. Nag-iingat naman po. Sa pag-iingat na lang po dinadaan. Tsaka dasal na lang po sa may kapal. Mahalaga po yun kasi yun lang po yung kinakapitan sa araw-araw namin, no? Kasi siya lang din naman po yung tutulong sa amin eh. Existential psychology. Ito ay ang pag-aaral ng kung paano namumuhay ang tao. Kabilang dito ay ang mga pinagmumula ng kasiyahan at lungkot sa buhay ng tao. Kasama rin sa pag-aaral ang pagtuklas sa mga bagay na nagbibigay halaga sa buhay ng tao. Pero kung Biblia ang tatanungin, ano nga ba ang nagbibigay ng halaga sa buhay ng tao? Mahalaga ang buhay. At kaya yung mahalagang buhay na yan dapat ipaglingkod sa Diyos. Doon nagkakaroon ng lalong halaga ang buhay na mahalaga. Ang buhay galing sa Diyos sabihin mo hindi mahalaga. Lahat ng galing sa Diyos mahalaga. Nang makita ko yung halaga ng buhay, yan ang gagamitin mo para maglingkod sa Diyos. Para gumawa ng mabuti sa kapwa. Para yung asawa mo at anak malingap mo, buhay ang gagamitin mo Kaya mga kapatid, habang tayo may buhay, may lakas, bigyan natin ng mahalagang dahilan ng ating buhay, ang ating existence. Gamitin natin yung buhay sa paglilingkod sa Diyos. At hindi kayo magsisisi. Kailanman di kayo magsisisi. Sa ating pong layunin na maipalaganap ang pag-ibig at paggawa ng mabuti sa lahat. Tayo po ay makahikayat, makakumbinsi, makaimpluwensya sa ating mga kapwa-tao na bawat pagkakataong mayroon tayo ay huwag nating palagpasin. Kung hindi kagaya nga po ng sinasabi ng 3:27 ng Kawikaan, huwag mong ikakait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Isang damdaming ang higit na makakapagpaliwanag ay ang nakakaranas nito, yung pakiramdam ng ikaw ay nakagawa ng kabutihan sa kapwa. Muli po panoorin natin ang isang social experiment.
dapat kung dili ra sa ingon nga tawag ani makita nimo siya na inana or wa siya nag-ingon sa imo nga tabangan kaniya, so dapat ikaw gayud mismo nakakita kung unsa siya naglisod, so dapat muduol ka sa iya tas mag-ask ka matabangan pud nimo ba. Pag hindi mo sinamahan or tumawid baka ano pang mangyari, dapat dili kung sa ingon ra nga kuan ra concern is family, mga inana, so dapat maski kanang dili pa ninyo kaila kung kabalo mo nga kaning angay ba siya tabangan, so dapat tabangan pa nato kay sa ato gamay ra man na siya nga gamay ra nga pasalamat, pero pa sa ila grabe na kadako kuan gid ang willing gid ko magtabang sa ila kaysa akong heart man na mismo nga gikan. Kung magdodowa pa man niya naman po ko nanay, balag malate ka, basta kay natabangan ni mo ang isa ka tao. Importante ba siya, di ba, kay sa atong kinabuhi, mauro ganun madala na to, balik pagka magalang or pagka mga tao bitaw yan. Murag gan ka sa kuan bitaw yan, ka low bitaw na tabang bitaw sa kanya. Hindi ko na rin iniinda yung nararamdaman ko. Ang importante nakatulong po ako. Mahirapan din ko yun. Okay lang po. At least natulungan ko po siya. Napakahalaga yun kasi kahit ngayon Panginoong Diyos nagmamalasakit para sa atin. Kaya tayo pa kaya. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi kahit may nararamdaman ako, ginagawa kong lahat para lang makatulong. Kung anong gusto nyong gawin sa inyo, yun din ang gawin niyo. Masarap po ang tumulong, kaya tumulong din kayo. Panay? Panay? Gagoy dala. Masaya po. Siyempre, mayroon tayong natutulungan kahit na napapano, simpleng tulong lang. Napaka-importante po yun, isang kabutihan na din, tsaka para makatulong din po sa kapwa natin. Lalo na si nanay, matanda na, medyo may edad na. Mura jud og ning tuktok si lola sa akong heart, like need niya help gyud, like ako lang gyud siyang gitabangan nga wala jud pagduha-duha bisan tuod og nagdali ko, like kadaghanang mga students da nga nang labay wala jud ning pansin sa iya, dili lang gyud nato sila kanaang tan-awon lang, which is dapat mubuhat ta, like mo give ta og kanaang help, muhatag ta og kanang action nga ato silang tabangan og kanaang gabayan. Bisan pag kanang busy ka kanang dili lang sa dara kataman limitado lang, mangita lang gyapon tag paagi nga para maka-help ka nanay nga unta na nga kani nga experiment or kan nga mahatag ni siya kanang moral lesson para sa uban mga kabatunan or patiguang man or sa mga tao nga mahimong role model ang mga nga mga experiment.
Kami po ay muling nag-aanyaya naman sa inyo para po sa ating ginagawang mass indoctrination. Day 11 na po tayo. Doon po sa mga sumusubaybay dito, sana ay matapos po ninyo ang pakikinig ng mga katwiran at yung mga aral ng Panginoong Hesukristo na dapat natin namang isakabuhayan. At kami naman po ay nag-aanyaya din sa iba't ibang dako po ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Meron po tayong umiikot din po na mobile dental and optical clinic. Kung kayo po ay nasa mga areas kung saan po nakaschedule sila na mag-station, maaari po ninyo mapuntahan yan. Libre lang naman po ang serbisyo po na yan para sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa-tao. Mayroon po tayo sa Luzon, mayroon po tayo sa Visayas, at mayroon din po tayo sa Mindanao. Yan po ay umiikot na patuloy at pumipirmi sila sa isang lugar sa loob ng 2 araw, kung minsan po, depende kung gaano karami yung kailangan mapagsilbihan doon sa lugar po na yon. At kung kayo naman po ay nandun sa dako kung saan yan po ay nakahimpil at nagbibigay ng serbisyo, maaari po kayong makapag-avail ng services ng optical at dental na hatid po ng ating MCGI Mobile Dental and Optical Clinic na libre lang naman po yan. Nandun din po yung ating MCGI Digital Clinic Hotline. Yun naman po, para doon sa mga merong ibig na ikonsulta sa mga manggagamot, libreng matatawagan po ninyo ang mga numero po na yan para kayo ay makapagtanong doon sa ating mga doktor kung ano ba ang marapat ninyong gawin sa inyong mga suliranin sa kalusugan. And every Monday po, nakakasama nyo kami dito po sa ating segment sa Good Morning Kuya na Rise and Shine. At sa tulong at awa ng Diyos sa mga darating pong pagkakataon ay mas higit pa po natin naman na mabigyan ng iba pang mga pagsisilbi ang ating mga kababayan sa atin pong programa na Good Morning Kuya. Pero pag Monday po, nakakasama nyo kami dito po sa Rise and Shine segment ng Good Morning Kuya alas 6 ng umaga. At ang ating pong patuloy na public services, meron din po tayo sa ating serbisyong bayanihan Monday to Friday, 4 in the afternoon. Iba't ibang mga serbisyo naman po na binibigay natin at pakikipag-ugnayan para sa ating mga kapwa-tao, para kayo po ay higit naman na matulungan. Yan po ay ginagawa natin ng walang pagtatanggi. Ano man ang inyong pong relihiyon, ano man po ang inyong political affiliation, ano man po ang inyong wika, lahi. As a matter of fact, kahit po sa ibang bansa, no? Sa iba't ibang panig ng daigdig, ay nariyan naman po yung ating iba't ibang mga pagsiservisyo at pagkakawanggawa para po sa ating mga kapwa-tao. At antabayanan niyo po ang ating mga palatuntunan dito po sa UNTV at ang pagpapatuloy ng Good Morning Kuya in a little while. Kami po ay nagpapasalamat minsan pa sa inyong naging pagantabay at mananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. On that note, iiwan namin sa inyo ang isang awiting nagpapakita ng mayamang kahabagan ng Panginoon sa atin. Para po sa kanyang rendition ng awiting Pag-asa ng Puso, narito po si Brother Anton Estrella para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po at sa lahat ng ating mga kapatid sa members ng Church of God International o MCGI sa iba't ibang panig na ang daigdig. Keep on shining and keep on caring. To God be the glory. Good morning. Sa'yo nadarama ang tunay na ligaya kahit nasasaktan, pagkatao'y sugatan. Ikaw ang palaging laman nitong isipan sa bawat sandali, di ko malilimutan. Luhay di mapigil, ang diwa'y nalulumbay, tanging pag-ibig mo ang siyang kaligayahan, hindi magbabago, sumpang binitiwan, ipaglalaban
ko hanggang kamatayan. Tanging ikaw, pag-asa ng puso, lakas at kalasag sa sipayo. Sa piling mo'y hindi mabibigo hanggang langit. Ikaw ang aking kasuyo. Salamat o sinta, at laging nariyan ka. Inaasam tuwi na ang ating pagkikita. Matamis humimlay habang ika'y hinihintay. Pag-ibig mong tunay, wala ngang papantay. Ngunit kung mabuhay ang aking kapalaran, dasal ko sana ay lagi akong samahan. Dahil ikaw lamang tanging inaasahan, sa kiunawa, sa tuwin ay gagabay. Tanging ikaw, pag-asa ng puso, lakas at kalasag sa sipayo. Sa piling mo'y hindi mabibigo hanggang langit. Ikaw ang aking kasuyo. Hirap ng kalooban, dalangin ko'y lunasan. Huwag mong pabayaan kailanman. Tanging ikaw, pag-asa ng puso, lakas at kalasag sa sipayo. Sa